So magandang araw kabola, sa video nito pag-uusapan po natin yung potential po na trade nga po ng Blackwater Elite kabola at saka ng TNT kabola nga sa rumor na baka po galing ulit sa Blackwater ang titignan po na tutulong po sa TNT para po makapag-compete ng mas maayos for this tournament. So mga hindi pa na-subscribe kabola, bakit pindutan po yung subscription button. Pero before that, pag-usapan muna natin yung pag-amin po ni Thomas Robinson, no? Yung import po ng NLEX. Sabi niya is that he admits that he took the match against San Miguel Beermen personally, kaya pala naka 42 points siya, 20 rebounds. So monster talaga Thomas Robinson. Remember guys, this player is a top 5 dun po sa NBA draft kabola 2012 if I'm not mistaken kabola. Legit to, and if you remember kabola, sa San Miguel dapat siya maglalaro, pero siya mismo nga nagsabi, si Thomas, na hindi niya po nakuha yung tawag. So, naghintay siya ng tawag mula sa San Miguel Beermen pero hindi niya nahintay. Ano nangyari ngayon, di ba? Yung po nakuha ang import ng San Miguel Beermen, medyo mukhang di na magtatagal kabola. While Thomas Robinson, 42 points, 20 rebounds lang naman kabola. So, it was a big mistake by the Beermen kabola. Especially with the reality na yung mga kinuha din naman nilang import even before itong import po nila dito sa nilang first game, hindi rin naman maganda yung fit. Kumbaga, light version or weaker type lang po na Thomas Robinson. Hindi naman modern type players yung mga kinuha nila kabola para kumbaga ma-justify mo para mga Thomas Robinson type din So what's the point, di ba? Bakit hindi na lang si Robinson yung sinubukan agad po na tawagan ngayon, di ba? Nagsisisi na sila. And then, of course, nakita naman po natin, tali na naman po ang TNT at saka Meralco Bolts in their games po sa ASL. And this is current talaga namang disheartening na kabola kasi tambak after tambak kabola. Although tinatry naman po nilang lumaban, looking po kasi at the current competition level, medyo tagilid talaga tayo. Kasi itong mga kalaban natin kabola, usually ito, tatlo-tatlo yung import niyan. Like itong si nakalaban ko ng Meralco Bolts, nandiyan si Durham, meron pa silang isang import. Then madami po silang mga Asian import kabola. And then, pati kasi naturalized players sa kanila po kabola, can be accepted as a local player. Yun yung mga ganun pong issue. Kaya naman sobrang hirap mga ipag-compete dito sa ESL. Kaya napapahiya po yung mga teams po ng PBA. Pero it still shows kabola. Nakuhaya lang ito ng PBA at wala po silang gagawin to adjust to the playing field currently kabola. Magmumukha po na talagang sobrang baba na po ng level ng laruan dito po sa PBA kabola. Diba? And if kung okay lang naman po yan sa management ng PBA, wala tayong magagawa. Pero sa ating mga fans, anong pakiramdam nyo, diba? Hindi po yan in a way TNT na at Meralco yung may kasalanan, hindi, di ba? Kasi nga, sabihin na natin, siguro mas maganda kung Ginebra ang pinapunta, etc. Hindi rin naman natin sure yan, kabola, di ba? Pero I doubt din naman na, kumbaga, mas competitive ng malayo kapag Ginebra o San Miguel man yan, kabola. Kasi yung main issue is yung availability ng mga talent, kabola, na pwede pong isabak dito sa EASL. Now, dito nga po sa usapang TNT at saka Blackwater, una ito pag-usapan yung Ray Suerte po na trade kabola. What is the win, fair, and loss trade in the point of view of Blackwater? Win trade will be Ray Suerte for TNT first and Brian Heruela kabola. If they can get a first round pick kabola na around 10 to 12 na lamang yan. Pero I'm looking at it kasi na yung itong paparating po ng mga drafts is malalim pa rin. Parang 2023, parang yung draft lang. So, okay pa yung 10 to 12 and then you will get a serviceable player like Heruela. I think this is already a win trade for Blackwater. The fair one will be a simple Ray Suerte for Justin Chua. So, Chua kabola, of course, is a big man and mas importante yung position na yan. Unfortunately, injury prone siya. Currently, injured siya. Si Ray Suerte, of course, we know he is a scorer. He is an important part, of course, of any team kabola. Pero, still, di ba? Mas equal yung value po nila dahil nga po sa pagiging injury prone and then the age difference between the two kabola. And the lost trade is Ray Suerte for Brian Heruela and Brian Cruz. Kumbaga, kung ang ibibigay lang po ng TNT to get Suerte is 2 veteran guys, talagang talong-talo po agad-agad ng Blackwater Elite doon, diba? So, kung yun po yung pabayaran ng Blackwater Elite, hindi magmumukha na naman po silang farm team. Kababal sa plagay mo, ano ka po yung pwedeng trade? Comment na po sa baba.